Isang magandang balita na naman para sa mga Pilipino. Kayo ba ay nagparehistro na sa National Identification Card o National ID? Good news na good news nga ito, dahil siguradong magugustuhan ninyo ang panibagong kautosang inilabas ni Pangulong Marcos. Kautosan na paniguradong ikatutuwa ninyong lahat. Alamin natin ang buong detalye at panoorin ang buong video. Matapos pirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang SIM Registration Act, ipinag-utos naman ito na bigyang prioridad na ang National Identification Card o National ID. Yan kasi ang pangunahing kinakailangan ng pamahalaan para sa susunod na pamamahagi ng ayuda o cash assistance. Posible ngang hindi mabigyan o hindi makatanggap ng ayuda ang mga walang pagkakakilanlan o National Identification Card. Kaya sa malasakit at pagmamahal ni Pangulong Marcos sa sambayan ng Pilipino, mahigpit na ipinag-uutos ng Presidente sa Philippine Statistics Authority na piliting ipamahagi ang 50 milyong pirasong National ID bago matapos ang taong 2022. Yan umano ang mahigpit ni bilin ni Pangulong Marcos kay PSA Undersecretary Dennis Mapa. Sa pagdinig naman na Senate Committee of Finance sa budget ng National Economic Development Authority o NEDA, binusisi nga ni Senator Kiko Pimentel III ang kalagayan ng National ID system. Dahil napakarami pa ring mga Pilipino ang hirap sa pagkuha ng pinansyal na tulong o ayuda mula sa pamahalaan dahil walang sapat na pagkakakilanlan kung kabilang nga ba talaga sa poorest of the poor na pamilya sa bansa. Dinepensahan naman ito ni Yusek Mapa at sinabing sabay daw ipapadala ang mismong physical ID at electronic ID. So, end of September 30, we were able to register 73.7 million, close to 74 million of our Filipinos countrymen. And then nakapag-print na tayo ng cards na 21 million. And then to accelerate yung ating distribution, we are actually doing dalawang versions, yung printable ID, yung parang physical card, tawag namin, na piniprint ng Bangko Sentral. And then mayroon tayong e-fill ID, parang printable on piece of paper or digital, pwedeng ipadala sa mobile phone. Hinihikayat nga ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng mga hindi pa nagpaparehistro sa National ID at magparehistro na dahil mabilis naman ang transaksyon sa mga registration center. Tinitiyak rin ni PBBM na magagamit ng mas mabilis sa transaksyon ang naturang ID, lalong-lalo na sa pagbibiri pa kung karapat-dapat ba itong mabigyan ng tulong pinansyal o ayuda. Milyong-milyong mga Pilipino na nga ang nakakuha ng kanika nilang mga national ID. At tinitiyak na aabot pa sa 50 milyong national ID ang inaasahang makukumpletong ipamahagi bago matapos ang taong 2022. Tinitiyak naman ng Administrasyong Marcos na hindi mapepeke ang national ID dahil nasa PSA ang civil registration at mahigpit na biniberipika nito ang mga lehitimong dokumento. Of course, dahil yung PSA, nasa amin yung civil registration, tama-tama, biniverify po namin yun kasi hinahanapan naman namin sila ng mga documents. Of course, may mga kababayan tayo na wala talagang documents, so dahil inclusive yung national ID, hindi tayo nagtataboy, biniverify po namin itong mga identities nila. So we are registering right now just Filipinos. Patuloy ngang inaantay ang desisyon ni PBBM sa pagpapaliban ng barangay at SK election. Dahil una nang naibalita na ang pondong gagamitin nito ay papamigay na lang sa mga Pilipino. Kaya paniguradong masuswerte ang mga unang mabibiyayaan dahil mayroon ng pinangahawakang national ID. Kayo, ano ang iyong reaksyon sa bagong inilabas na balita mula sa pamahalaan? Ikomento sa baba ang iyong saloobin.